Sinalakay ang isang pasilidad sa Angeles City na umunoy pugat ng love at crypto scam. Saksi, si John Consulta. Mabilis na inakyat ng mga tauhan ng NBI Pampanga at 301st Special Mission Group ng Philippine Air Force ang gusali ito sa Angeles City, Pampanga. Ang gusali, scam hub, ayon sa NBI. Atras dyan. Huli sa akto habang abala sa kanilang mga computer ang nasa 85 individual. Base sa nakuhang impormasyon ng NBI, sa dating sites naghahanap ng target ng mga dayuhan ang grupo para mapaibig at mapakagat sa mga bogus na crypto investment. Verify natin yung informasyon na yan pagkatapos natin ascertain na may existing illicit activities na ginagawa nitong opisina. Nag-apply tayo ng warrant to search, seize, and examine computer data. Ang ginagawa ng mga empleyado nila ay pupunta sa social media. Nakaharap pa ng NBI ang isa sa mga model na ginagamit ng grupo para makapag-video call at makaakit ng pinupunti ng dayuhan sa halagang 25,000 pesos. Naghanap sila ng mga potential investors na foreigners, usually American or European, na usually mga retired ang gusto nila, yung walang ginagawa. Pinasusuri ang mga nakumpiskang cellphone at computers sa bisa ng digital warrant para matukoy ang mga dayuhang na biktima. Nakakulong na ngayon sa NBI Region 3 ang mga inaresto na naharap sa reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Sinisika pa namin makuha ang kanilang panig. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Isang patay habang isa pa ang nakomatose sa magkahiwalay na disgrasya sa Cebu. Sa Cavite naman, inararo ng isang SUV ang dalawang motorsiklo. Saksi, si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV sa Barangay Malainen, sa Naik, Cavite kagabi, nahagip ang pag-counterflow ng isang SUV hanggang sa nasalpok nito ang isang motorsiklo. Nang tangkaing bumalik sa kanyang linya, naararo at nakaladkad pa ng SUV ang isa pang rider hanggang sa bangketa. Sa lakas ng impact, wasak ang mga sasakyan. Sugatan ang tatlong sakay ng mga motorsiklo na isinugod sa ospital. Nasa kustodiya naman ng mga pulis ang senior citizen na driver ng kotse na mahaharap sa patong-patong na kaso. Sinusubukan pa naming makuha ang kanyang panig. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Sa Talisay City sa Cebu, biglang nag-left turn ng isang motorsiklo. Dahil dyan, hindi na nakapreno ang paparating na taxi at nasalpok ang motorsiklo. Nagkaayos naman ang dalawang panig matapos ang insidente. Sa isa pang kalye sa parehong lungsod, bisikleta at motorsiklo naman ang nagkasalpukan. Kahit kasi nakastop pa ang traffic signal, biglang lumiko pa kaliwa ang siklista. Dito na siya nasalpok ng parating na motorsiklo. Paalala ng mga otoridad, mga bisikleta nga doon na tayo ordinansa din sa Talisay way back 2012 nga ang mga bisikleta di gid exempted sa traffic light. So ato silang awhagon nga mo follow lang sa ato ang traffic light. Sa Lapu-Lapu City naman, kumatos ang isang rider matapos makabanggaan ang isa pang motorsiklong may dalawang sakay sa Barangay Pahak. Ayon sa Lapu-Lapu City Police, binabagtas ng dalawang motorsiklo ang magkaibang direksyon ng Hangar Aviation Road. Pero pagdating sa T-Junction, lumiko pa kaliwa ang pangalawang motorsiklo at nabangga nito ang kapwa motorista. Nagtamo rin ng mga sugat ang rider ng kumaliwang motorsiklo pati ang kanyang angkas. Inaalam pa ng mga otoridad kung nakainom ang mga sangkot sa insidente. Pero kanila lagi mga oras sa mga kadlaw na pampanti na kaya mga riders na to nga pakusog nagdagan pero mo lagi na limot sila nga ang basic nga na intersection mahunong kita. Sinisika pa ng GMA Regional TV na makuna ng pahayag ang mga biktima. Nasawi naman ang isa pang rider ng madisgrasya sa Barangay Paho ng parehong lungsod. Sa investigasyon, pinilit ng rider na dumaan sa pagitan ng isang multicab at fuel tanker. Dahil dito, tinamaan umano ng tanker ang manibela ng rider na tumilapon sa kalsada. Sa lakas ng impact, nabalian siya ng tadyang at tumama ito sa kanyang baga na kanyang ikinasawi. Walay fault ang tanker kay going straight naman siya, hinari ang padagan. Pero malagi na ang court na may mo decide ana og in kaso dili sila masettle.
Para sa GMA Integrated News, ako si Femery Dumabok ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Ipinakilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang 12 kakandidato sa pagkasenador mula sa alyansang kinabibilangan ng kanyang partido. Saksi, si Bernadette Reyes. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagtaas na mga kamay ng bubuo sa senatorial candidates ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas para sa 2025 midterm election. Kabilang sa kanila sina Interior Secretary Benhur Abalos, Makati Mayor Abby Binay, Senadora Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senador Lito Lapid, dating Senador Manny Pacquiao, Senador Bong Revilla, dating Senate President Tito Soto, Senate Majority Leader Francis Tolentino, dating Social Welfare Secretary at House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo at Deputy Speaker Camille Villar. Nasa lineup din pero wala sa pagtitipon si Senadora Amy Marcos na kilalang malapit kay Vice President Sara Duterte. Sa aking pag-endorso, ang tanging hiling ko ay mapanatili ang kanilang katapatan at pagmamahal sa bansa. Ito ang pinakamahalagang katangian ng kandidato na aking tinitignan at pinag-iisipan. Bukod dyan, pinili rin ang mga susuporta sa mga programa at legislative agenda ng Pangulo ayon kina Votas Representative Toby Chanco na tumatayong campaign manager. Ang mahalaga dito ay yung talagang susuporta. Naniniwala sila na yung plataforma ng Bagong Pilipinas, yan po ang magpapaunlad sa buhay ng bawat Pilipino. Binubuo ng 5 iba't ibang partido ang alyansa para sa Bagong Pilipinas pero ngayong araw, sabay-sabay na pinirmahan ng kanilang mga lider ang isang manifesto bilang simbolo ng kanilang pagkakaisa bilang iisang koalisyon. Kabilang sa alyansa ang Lakas CMD, Partido Federal ng Pilipinas, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party at National Unity Party. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Nag-anunsyo rin ng TV at radio personality na si Ben Tulfo ng kanyang kandidatura sa pagkasenador. Ayon po sa kanya, tatakbo siya bilang independent candidate. Sinabi niya yan sa kanyang pagbisita sa Marawi City. 1.7 million pesos sa halaga ng ecstasy nasa Batampidea, Laguna at Binyan Police sa isinagawang buy-bust sa isang gasolinahan sa Barangay San Francisco, Binyan, Laguna. Huli sa akto nagbebenta ng illegal na droga ang dalawang suspect. Nabawi sa kanila mahigit 1,000 ecstasy tablets. Nakakulong na mga suspect sa PIDEA Regional Office 4A Detention Facility at nahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa Pasay City, mahigit 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang illegal na droga ang nabisto sa ilang parcel. Kabilang sa mga nakumpiska ang dried leaf sa hinihinalang kush. Nabawi rin ang ilang disposable vape na may lamang marijuana oil. Anti-Agricultural Economic Sabotage Act nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Tugon ito ng pamahalaan sa hindi masawat ang problema ng smuggling sa bansa. Bukod kasi sa malaking kawalan sa kaban ng bayan dahil sa hindi nasisingil na buwis sa mga inaangkat na produkto, nagdudulot din ang pagkalugi ng mga magsasaka, pagmahal ng presyo ng mga bilihin. May umiiral ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na naisa batas noong 2016 pero mas may ngipin daw ang bagong batas na ito. Under this law, smuggling, hoarding, profiteering, and cartel operations involving agricultural and fishery products will now be classified as economic sabotage, a non-bailable offense punishable by life imprisonment and fines up to 5 times the value of the goods involved. Babala pa ng Pangulo. Let me be clear. This law does not just target the masterminds. It holds all accomplices accountable. Financiers, brokers, employees, even transporters. Bubuin din sa ilalim ng bagong batas ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Council na binubuo ng iba't ibang departamento ng pamahalaan at mismong Pangulo ang upong chairperson. Sa ilalim nito, magkakaroon din ng enforcement group na binubuo ng Pulisya, NBI, Coast Guard at Department of Finance. At magkakaroon din ng team ng mga piskal na tututok sa mga kaso ng mga smuggling at pananamantala sa ilalim ng batas. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Pumirma po ngayong araw ng isang partnership ang subsidiary ng GMA Network Incorporated na GMA Ventures Incorporated at ang Singapore-based venture capital firm na TNB Aura sa kumpanyang Hofer Development Corporation.
Ang layo ng partnership agreement sa pagsaksi ni EJ Gomez. Sa ilalim ng kasunduan, mag-i-invest ang GMA Ventures Incorporated kasama ang Singapore-based venture capital firm na TNB Aura sa kumpanyang Hofer Development Corporation na nag-specialize sa pagdevelop ng mga health, wellness at beauty products sa bansa. Ayon kay Reggie C. Bautista, President and Chief Operating Officer ng GMA Ventures, isang paraan ang naturang partnership para mapalago ang business at income ng kumpanya. We expect greater things from HDC. Both TNB Aura and GMA Ventures will be participating actively together with HTC to build their business. The investment of GMA will definitely bolster our production and our marketing spend and growth in the market. Also leveraging on the network's marketing and reach as the #1 network in the Philippines. Binigyang diin naman ng TNB Aura ang long-standing partnership nito sa GMA Ventures Incorporated. With the partnership with GMA, I really find that they're very strategic, the way they think. They're very thoughtful about how they invest, and they other than the matching capital, right? They bring so much value add because of their reach, because of their experience, and because of their network within the country. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.